Magandang tanghali mga kabay. So meron po akong estimate dito. Ang job number mga kabay 39776 letter A. Ang model pala nito mga kabay dito 5032. So ito po yung rotary hammer ng DeWalt na 2 mode. Meron siyang drill at hammer. So wala po tong chipping mga kabay. So ito mga kabay gumagana. Ang problema dito sa kanyang reverse forward. Pag di mo siya hawakan ng ganyan, hindi siya gagana. Pag binitawan nyo, namamatay. So, yan, tetesting natin. So, yan, namatay ulit. So, sa forward niya, bihira lang namamatay. Dito tayo sa reverse. Wala mga kabayo. Pero pag idiin mo siya, so gagana siya pag nakadiin. Yan. At syempre testing natin yung kanyang hammer kung meron pa. So yan, nakadrill yan mga kabayo. Wala siyang hammer. Ito lagay natin sa hammer. So malakas pa yung hammer niya mga kabay. So ang pinaka problema nito mga kabay ay yung kanyang brush holder. Ayan. So bubuksan natin ito mga kabay. Dito natin buksan sa kanyang brush holder dahil dito lang naman po ang may problema. So, yung carbon niya mga kabay, maiksi na pala. So, ganun pa rin. Pag kinalas nyo itong brush holder, kailangan nyong sikwatin itong lock. Ayan. So, dahan-dahan lang mga kabay dahil plastic lang naman po yan. Ayan. Bago nyo kalasin yung screw, dalawang screw yan mga kabay. Ayan. Ayan, maiksi lang po yung screw niya. Dalawa po yan. Kabilaan. Ayan. So pag natanggal nyo yan mga kabay, angat nyo yung spring ng carbon para hindi sasabit yung carbon brush pag hinugot nyo. Ayan. So pag ganyan mga kabay, pwede nyo nang hugutin. Ayan. So sikwatin nyo lang dito sa gilid. Ayan. Kaya ko siya binuksan mga kabay. Pwede ko naman siyang i-estimate diretso. Binuksan ko siya mga kabay para ipakita ko sa inyo kung anong problema nitong brush holder na to. Bakit ganon? Tigas Kailangan natin itong makalas para makita natin yung problema. So yan mga kabay. Tigas matigas. Kailangan tiyagain. Yan. Para makalas. So ayan mga kabay. So ang pinaka problema niya mga kabay ito. Kung mapapansin nyo. Ito po. Yan. Tingnan nyo po. Putol na po siya. Yan. Yun po yung nagko-contact dito. Tapos tingnan nyo naman ito. Ayan. Ito doon po yung sira. Ayan. Kaya kapag diniin nyo siya sa daliri nyo, gagana siya. Pero pag binitawan nyo, namamatay. So yan po yung dahilan dito sa kanyang contact. So kalimitan naman po ito lagi nasisira. Ayan. Lalo na pag hindi nyo siya naisagad.
Ayan, pakita ko sa inyo mga kabay. Kapag nagsisilik kayo mga kabay, kailangan sagad na sagad siya. Hindi pwede yung parang nakadikit lang ng ganyan. Doon yung nagsisimula kasi magi-spark yun hanggang sa mapudpud yung pinaka-contact nung brush holder. Ayan. Kaya kailangan nakaganyan talaga yung contact. Kapag yung contact niya mga kabay nakaganyan lang, ayan, gagana yan pero katagalan hindi na kasi mapupudpud po yan. Hindi katulad ng pag pumasok talaga yung contact na lapat, nakaganyan, hindi siya kaagad mapupudpud. So pag nagsilik kayo ng reverse forward, kailangan laging sagad. Huwag yung bitin kasi pag bitin lang, mapupudpud lang yung contact niya. So ito lang po ang problema nito. Kapag yung reverse nyo, pag ni-reverse nyo, ganon, namamatay lang siya. Pag binitawan nyo, namamatay. Ito po ang sira niya, brush holder. So yung carbon niya maiksi na, hindi ko na siya isasama dahil kasama naman po siya sa brush holder kapag binili. So dito sa switch walang problema, sa hammer walang problema, lilinisin ko lang itong dulo dahil medyo maraming putik. Ayan o. So ang pinaka-estimate mga kabay dito sa dito 5032 na rotary hammer ng DeWalt ay brush holder. So ipapakita ko rin ito mga kabay kapag in-approve ng customer. So yan lang mga kabay, sa mga gusto magpa-repair, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware 530 Santa Cruz, Manila. Bye bye.